Guest ngayong araw, siya ay nagtapos ng Bachelor of Arts in Economics sa San Beda College. Ekonomista pala ito. Yes, nagtapos din siya ng abogasya sa University of the Philippines College of Law. Eskwela ng bayan. At kilala siya lakay bilang human rights defender at tagapagtanggol ng marginalized sectors, kabilang dyan ang mga manggagawa, magsasaka at mga indigenous people. Pangulo din siya ng National Union of People's Lawyers at ito po ay isang organisasyon ng mga abogado na nagtatanggol sa karapatang pantao. At naging kinatawan siya lakay ng Bayan Muna sa Kamara mula 2007 hanggang 2016. At kabilang sa mga author. Nakailang term siya? Tatlo? Ayan, tatlo. Tatlo. Nagbilang pa ako sa kamay, no? Mat talaga to lang. Kabilang siya sa mga author ng mga panukalang batas tulad ng Anti-Torture Law, Anti-Enforced Disappearance Law at Strengthened SSS Pension Increase Bill. Ang ating makakasama lakay ay ang unang nominee ng Bayan Muna Party List, si Attorney Nery Colmenares. Attorney, good morning. Pero kulang kaya sa introduction na Sister L. Ano pala kay? Uncle, ayan, uncle ni Angel Locsin. Yes. Ayan, Alam mo ba, lakay, si Angel Locsin ang crush kong artista. Ganun ba? Oo, siya talaga. Girl crush ko talaga siya. Maganda na magaling pa. Ayan, yes. Kumusta na kaya siya? Anyway, Congressman Nery Colmenares, sir. Magandang umaga, sir. At naimbagang bigat, Apo Diputado. Naimbaga bigat, Deo. Naimbaga bigat, ijay kadagiti amin nga agdegdengeg, ijay Ilocos, Sueno, Cagayan Valley Province. Maraming salamat sa imbitasyon. Magandang umaga po sa lahat, no, sa lahat ng Tagalog. Og sa mga gikan sa Mindanao ug sa Visayas, maayong buntag kaninyong tanan. Kag ate syempre sa mga kasimanwa ko lang, Deo, mga manamyaw lang ko sa mga Ilonggo. Mayong agaman sa inyo nga tanan. Wala po, Ilocano Ilonggo. Ilonggo. Ilongkano po. Ilongkano. Ayun. Ay, ang salita man to, malambing man to. Parang ampera, hindi Ginapigo, lang ginapala. ginabuldos pa. Gay ko kwarta ay. Anyway, Congressman Nery Colmenares, kayo po ay gusto magbalik bayan sa Kongreso. Ayan, sa ilalim po ng Bayan Muna Party List. Ano pong nagtulak sa inyo? Graduate na kayo, ha? Bakit gusto pang bumalik sa Kongreso? Ano pa ang gusto yung patunayan? Ano pa ang may mga unfinished business pa po ba kayo? Ano pa ang dapat ninyong gawin, Congressman Nery? Yes, salamat Deo. Ang unfinished business kasi talagang ang hirap, no. Kokonti lang naman kaming medyo nagche-check and balance yan sa House. 584 bills ang na-file ng Bayan Muna mula nung nagsimula siya ng 2001. Pumasa naging batas 24 bills, no. Katulad nung nabanggit ni Sister L. At ang pinaka-latest nga yung disaster alert law. Very proud of that. Yung pag may bagyo, 'di ba? May text ka. Pero marami pa kaming gustong ilaban sana diyan, Deo, Sister L. Apo. So, ang tatlong issue siguro mabanggit ko na laban namin. Ang una, grabe ang taas ng presyo ng bilihin ngayon. So, ang tingin ng Bayan Muna, dapat ibaba yun para maibsan. Pero hindi lang kami nananatili doon sa panawagan na ibaba ang presyo ng bilihin. Lahat naman pwede magsabi niyan. Ang sa Bayan Muna, may konkreto kaming solusyon dyan. Tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. So, pag tinanggal mo yan, maibsan yan ng at most 12% ang krudo, ang kuryente, at lahat ng factory na gumagamit niyan, syempre, bababa din. So, isa yan sa pinakamalaking laban na gusto namin, no? Ilaban para naman bumaba presyo ng bilihin. Ang sagot palagi ng gobyerno sa amin dyan, sa maraming debate na namin dyan, mababawasan ang pondo ng gobyerno. Kaya ayaw nila natanggalin ang VAT. Ang sagot naman namin sa Bayan Muna dyan, maraming pondo ang gobyerno. Ginagastos nyo lang sa kung walang kakwenta-kwenta ng mga proyekto. Di ba? Sabi namin, ang pork barrel, ang mga kung anong korupsyon dyan. Kaya kami sa Bayan Muna, ang pangalawang major issue namin, maliban sa ibaba ang tanggalin ng VAT sa kuryente, tubig at langis, yung korupsyon. Kasi ang laki ng bagay ng korupsyon. Ay, totoo po yan. At yung ano namin dyan, Deo, if I may, ang thesis talaga namin, ang pondo dapat diretso sa tao.
huwag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. So ibig namin sabihin dyan, pag may pondo, bakit hindi idiretso sa ospital? Pag mahirap ka, libre doktor, libre gamot, libre paggamot. Bakit pa dadaan sa aming mga congressman, senador o kung sino-sino? Bakit pa sila pipila sa amin para humingi ng medical assistance? Parang may utang pa sila na loob sa amin. Hindi naman namin pera yun, pera nila yun eh. So bakit pa sasabit sa amin, idiretso mo na kaya sa ospital yan? Ayan. Para doon na sila pumila, doon na sila dumiretso at malabanan mo pa ang korupsyon na nangyayari syempre. Pag sumasabit sa bulsa ng mga politiko, maraming milagro May ang kotong na pwedeng yan. mangyari dito. Nababawasan. So yun yung mga issue na at syempre kami sa bayan muna, panawagan talaga namin yan, ikulong lahat ng kurakot sa gobyerno kasi ang laking pera ang nawawala dyan. Yung nga, Congressman, ang nakulo yung maliliit eh. Oo, yung mga Correct. totoong big fish, wala Yung, naman. nakakupit ng 100,000, ilang milyon lang, pero yung mga malalaki ang nakaligtas. Yes. So paano balihan ko yung sinasabi yung direkta sa tao. So paano ididirekta sa tao yan yung tulong, ayuda, Congressman? Sa budgeting talaga, pag may budget sa mga ospital Tapos nagtataka kami sa bayan muna, bakit may malalaking pondo pa dito na medical assistance for persons in circumstances, etc. Bakit pa dito? Diretso mo na sa ospital. Di ba? Pag humingi ang state universities and colleges ng pondo, ang mga eskwela, bakit pa dadaan sa mga kung sino-sinong politiko yung scholarship? Ayan, Sino ba mas marunong sa criteria ng scholarship? Si Kong o Ched? Ched, syempre, trabaho nila yan Sinong mamimigay ng medical assistance? Bakit sinong nakakaalam kung saan ka magtayo ng kalsada? Si Kong o DepEd? Si Kong o DPWH? Di ba? Bakit pa dadaan sa mga senador, sa Congress, kung sino-sino, Hindi, siguro sa pagpatayo ng kalsada? Siguro kung Congressman, kung Neri, alam ng Congressman kasi distrito nila yan. Ayan. Mga district. Wag lang yung bridge to nowhere, ha? Ayan. Una, ang DepEd distrito niya rin yan. At trabaho niya yan, di ba? Ang trabaho ng kongresista, senador kasi, gagawa kami ng batas. That's the first. Yung second, syempre, investigation in aid of legislation and investigation as part ng oversight function. Ibig sabihin, check and balance kami. Co-equal branch ang Senado, Kongreso at ang Executive. Nagche-check and balance sila. Dapat hindi para sa amin sa bayan muna inelect kaming congressman, hindi yes man. So, dapat may checks and balance kami dyan. So, sa budget itself, doon yung trabaho ng bayan muna, nakilatisin niya, natanggalin yung mga probisyon na katulad ng PhilHealth na kung saan kumukuha ng pondo para sa mga paboritong proyekto. Congressman Neri, kayo po ay naka 3 terms na, 9 years na sa Kongreso. Ayan, kayo mga taga-bayan muna, kayo mga makabayan block, kayo ang fiscalizers dyan sa Kongreso. Bakit hindi matapos-tapos ang korupsyon? Bakit lumalala pa? Ano ang dapat gawin, Congressman Neri? Kailangan talaga dyan masawata ang account yung issue ng impunity. Yung what is impunity? Impunity is when people commit crimes and get away with it. That is impunity. Kailangan dyan yung presidente at kongreso at Korte Suprema, yung tatlong branches natin. Hindi pwede, nalala ko, Napoles 2013, everybody was against pork barrel, lahat yan, kulong-kulong. Many years later, nakikita ako, parang sino ba ang na-convict doon? Malibang kay Napoles. Kailangan makulong. Kaya minsan may mga kasamahan ako sa Kongreso at sa Senado na ang nila taasan yung penalty ba? Sabi ko sa totoo lang, hindi sa taas ng penalty kahit 100 million years mo yan pag alam nila na hindi sila makukulong, mababayaran nila ang investigador, mababayaran nila ang piskal, mababayaran nila kung sino. Wala yan. Parusahan mo ng 10 years. Tapos 99% sure makukulong siya. Tingnan natin kasi wala namang gustong makulong ng 10 years. Siyempre. Di ba? So it's the swiftness and the sureness of justice para masagot yung korupsyon na isang dahilan. Bakit tayo mahirap? Isa lang naman siyang dahilan. Pero masagot yan, dapat makulong talaga lahat ng kurakot sa gobyerno. And the president is important there. Pag ang presidente ay kapag may anti-corruption drive ang presidente, dapat kay aliado ka o kalaban ka sa politika, pag magnakaw ka, kulong ka. Hindi pwedeng anti-corruption ka pag kalaban mo sa politika, birahin mo. Pag aliado mo, proteksyonan mo. Mahirap yung ganong klaseng presidente.
At kasi na masusugan ko lang yung sinabi ni Attorney Colmenares Lakay, no, Nikong, yung tungkol po dito sa mga hanggang ngayon ay hindi pa rin nakukulong na mga hoarders, smugglers, na lalo na po yung mga Ayan, produktong oo. agrikultura natin, at naapektuhan po dyan yung ating mga magsasaka at yung ating mga consumers na at yung iba po na nagtatago nitong mga produkto, tapos ang magiging solusyon natin ay importasyon. Correct. Nilalabanan namin. In fact, no ang boto ng makabayan dyan sa rice tarification law. Kasi sinasabi namin, pag binaba mo ang tariff, ang tatamaan niyan yung mga magsasaka natin. Opo. Parang pinayaman mo pa pag mag-import ka, parang pinapayaman mo pa yung mga magsasaka ng China o ng Vietnam. Ibuhos mo kaya yan dito sa magsasaka. Pangalawa, hindi naman bumababa ang presyo kasi kontrolado ng kartel. Yes. Opo. At bakit hindi masawata ang kartel? Kasi maraming protection nila sa gobyerno. So, all these things dapat ay solusyonan Akala- comprehensively. Akala kasama sa kartel ilang opisyal. sabi lang ni Kong, sa gobyerno. Safe. Mahirap dyan pagka kasabot yung sekretary. Ay, patay tayo dyan. Yes. Lalo na pagkasabuat yung secretary. Ayan, oh. Kayo po, yan sa ibang issue, Congressman Nery, kayo po ay isa sa mga nag-file ng second impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ano yung masabi niyo sa napintong impeachment kay VP Sara? Bilang abogado ng impeachment complainants, no, at isa sa complainant myself, dapat naman matuloy ang impeachment for two reasons. Una, the Constitution says that trial shall proceed forthwith. Nakalagay sa Constitution, pag sinabing forthwith, kaagad-agad. Walang patumpik-tumpik, di ba? Walang hele-hele. Hindi natutuloy ngayon. So, yan. Ang second na reason, reasonable ang hinihingi ng taong bayan dito kay VP Sara Duterte. Saan mo ginastos yung 125 million pesos in 11 days? Yun lang naman. Sagutin mo ng maayos. Wala kaming problema. Pero kung hindi mo masagot ng maayos, karapat dapat bang nandiyan ka sa vice presidency? Pwede ba yan na ang 125 million, I'm just talking of the 11 days kasi ang total na impeachment complaint, 612 million. Half a billion pesos na hindi ma-explain. Ang sabi nung iba, confidential fund yan Kaya hindi namang pwedeng sabihin mo kung kanino. Ay nagkamali sila because there is a circular, may batas na sinusunod dyan yung joint circular ng DBM at DILG, DND, COA. Na kung saan, kahit na confidential fund, may auditing yon. Kasi kung sabihin natin na pag confidential, walang audit, o di patay tayo dyan kasi anybody can get a confidential fund, 100 million, ibigay niya sa girlfriend niya, babiyahe siya ng abroad, bibili siyang kotse, tapos sabihin niya, confidential Tapos na tayo dyan. Hindi pwedeng ganun. Akala ko pa confidential fund, hindi subject to audit To yan. audit. Subject siya sa audit ng chairman ng COA. And the circular requires you to submit one, it requires the plan of intelligence. And two, proof of payment. Yan ang term. Resibo yan Proof of payment naka-circular. Kaya ayaw namin, Deo, na may confidential fund itong mga civilian agencies Kasi lahat ng civilian na ano bang alam nyo sa intelligence work? May sabi dati ng PCSO, nang binira ko yan sa Congress, PCSO or PAGCOR, bakit kayo may intelligence fund? Kasi po may mga nagdadaya daw sa PCSO. Di utos mo sa pulis. NBI. May NBI. CIDG. Di ba? Pag civilian ka, andyan yung intelligence ng Army, ng Navy, ng Air Force, NBI, nandyan yung PNP. O lahat yan di utusan mo. Bakit ikaw? Ano bang alam mo dyan? Hindi. Ang purpose dyan sa confidential fund, Deo. Pati sports, meron na intelligence fund. Ang purpose sa intelligence fund, kasi madali nilang galawin. Kaya yun lang ang reason. They don't even know what intelligence work is. Pag-reportin mo lahat ng civilian agency na yan, wala silang masabi dyan kung paano nila ginawa ang surveillance, malay nila. Madaling galawin ang confidential fund. Kaya panawagan ng bayan mo na tanggal yan sa lahat ng civilian agencies. Madaling galawin o madaling ibulsa? At madaling ibulsa. Kung ano po yung reaction ninyo dahil bukas sa Lakay, kung hindi ako nagkakamali, ay pagpapatuloy yung hearing ng presidential sister patungkol po dito
sa naging pag-aresto naman ng International Criminal Court o pagdala sa ICC sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang kino-question po dito is yung naging proseso, yung legality nung pag-aresto sa kanya. Ano po ang inyong reaksyon dito dahil ang presidential sister po ay nagsasagawa ng investigation tungkol dito? Una muna, disclosure, Sister Ella. Kami ang nag-draft ng complaint sa ICC, yung second, yung second. Na-file namin yan ng 2018 for crime against humanity. Ngayon, ang tingin namin, walang hustisya dito ang pamilya, lalo na ng panahon ni President Duterte. Kaya dumulog yan sa amin eh. Ang sabi, pwede po ba namin kasuhan si President Duterte dito? Sabi namin, hindi po pwede kasi may presidential immunity siya. Pag final nyo yan dito, dismiss agad yan. So sabi nila, wala na lang hustisya ang aming kahanak. Eh, kung gusto nyo po, ICC. Kaya na-file sa ICC. Sa ICC. Kaya, Sister L, nasasaktan ako pag binibira ng presidente ang mga kaanak ng biktima. Bakit hindi kayo nag-file dito? Eh, siya, abogado siya. Alam niya na hindi madidismiss ang kaso dito eh. Kaya, anyway, nandyan na tayo. Ngayon, ang sinasabi nila President Duterte, wala daw due process yun. Ako naman, kahit walang due process ang lahat ng biktima ng drug wars niya, ayaw ko naman na mangyari kay President Duterte na wala siyang due process. Para sa amin, kahit sino ka pa man, dapat may due process rights ka. Ano, wala daw siyang warrant of arrest. Meron siyang warrant of arrest issued ng ICC. Di ba? Ma-issued. Binasahan pa nga siya ng warrant kung anong charges sa kanya. Nakita ko yun sa TV Binasahan siya ng Miranda rights niya. Puti nga siya nabasahan yung lahat ng biktima niya na libo-libo. Ni walang korte-korte, walang warrant-warrant. Parang hayop na lang na pinatay. Nagmamakaawa, nagtatanong anong kasalanan ko. Pinatay. So, that's due process. Pinilit daw siya. Siyempre, warrant of arrest yan Siguro naman Deo, Sister L, lahat naman ng may warrant of arrest. Magre-reklamo ka, di ba? Pero isang issue dyan na Congressman Nery, ayan, although na pending yata ito sa Supreme Court, ala na rin jurisdiction ng ICC sa atin dahil una, hindi na tayo member ng International Criminal Court. Yes, well, ang hindi nila alam, merong Article 127 ng Rome Statute. Actually, alam nila yan, ilang beses na nila inargue, natatalo sila dyan. Ano ang Article 127? Sabi ng Rome Statute na pinirmahan natin at pumayag tayo doon pwedeng mag-withdraw kahit sinong bansa, pero yung nasimulan ng kaso, bago ng withdrawal ay itutuloy ng ICC ang jurisdiction. May technicality pala siya. Na-file yung una 2017 si Attorney Jude Sabio on Davao Death Squads. Na-file yung sa amin 2018 on the drug war. 2019 naging effective ang withdrawal. So, previous, bago noon, di ba? So ano pang sinasabi nila na wala ng jurisdiction at idugtong ko? Kaya nilagay ang Article 127 na yan sa Rome Statute kasi ang tingin ng mundo, pag wala yan, walang ngipin ng ICC. Kasi ang gagawin lang pala ng Prime Minister o Presidente na kakasuhan ng ICC, mag-withdraw. O di tapos na yung kaso, di ba? Para masawatayan, para ma-ensure na hindi naman ganun ang gagawin na personal mo na interest, i-withdraw mo yung buong bansa dahil may kaso ka, nilagay ang 127 na sige, pwede ka naman mag-withdraw pero kung nasimulan na, hindi ka na pwedeng umatras. Tuloy yung jurisdiction dyan kahit hindi ka na miyembro. So yun ang nangyari dito. Sa inyong tingin, Congressman Colmenares, saan patungo ang Duterte clan ngayon? Ngayong ang kanilang leader ay nandun na sa The Hague. Ayan, mabubuwag na ba ang DDS, ang sabi nga nila ay Duterte Dynasty? Ano ang nakita sa kanilang papel sa politika, sa public service sa Mindanao? Well, yung dynasty mismo hindi ko alam kasi malakas talaga rin man sila sa teritoryo nila. Pero yung hustisya naman yung purpose dito para sa biktima, hindi naman kami kung ano man ang dahilan ng gobyerno bakit na execute yung warrant of arrest. Sa amin isa ang dahilan hustisya. So ano pa man ang mangyari sa mga Duterte, basta may hustisya na mangyari. Kung ito lang Deo, Sister L. Itong ICC hindi natin alam kung ma-acquit o guilty yan. Hindi natin alam. Not guilty or guilty. Ang gusto lang naman ng mga kaanak ng biktima dito, may forum na malabas nila ang kanilang ebidensya, yung kanilang hinaing,
at ang kanilang kwento kung paano pinatay ang kaanak nila. So, yun lang naman, it's an opportunity. So, sa akin, kay pro Duterte ka o pro Marcos ka o kanino ka pa man, yung oportunidad lang naman ang hinahanap ng mga kaanak ng biktima. Sana naman pagbigyan naman natin sila noon. Kung magtagumpay sila at nag-guilty, di ganun talaga. Pag natalo naman sila, di ganun talaga na acquit si President Duterte. Basta sa amin, yun lang naman sana. So kung ano man ang kahinanatnan ng Duterte family sa politika, hindi siya concerned talaga ng mga ang karamihan, may mga bumoto nga kay President Duterte dyan sa mga kaanak ng biktima. Meron dyan. Hindi sila political people. Wala silang intensyon na sirain o hindi sirain. Ang sa kanila lang, pinatay na parang hayop yung anak, yung magulang nila. Dapat naman sana may hustisya. Pero alam po niyo, Congressman, kung may mga galit sa dating Pangulong Digong, may marami rin nagpapasalamat dahil noong panahon ng Duterte administration naging matahimik ang peace and order, nawala ang mga drug addict, wala na nang hold up sa mga jeep. Pero ngayon bumabalik na naman, Congressman Nery, dahil parang lumambot yata ang administrasyon sa kampanya against drugs. Yeah, kung bibilangin mo ang peace and order sa droga, di pwedeng bumaba. Pero 30,000 naman yung murder. Yun bang gusto ba nating lipunan? Hindi pwedeng bumaba ang crime rate ng panahon ni President Duterte kasi 30,000, 25,000 ang unsolved crimes. All over the country, yung mga riding in tandem, yung mga, diba? So, sa akin naman ay ganito. Lahat tayo gusto ng mapayapang lipunan. Gusto talaga natin yon. Pero yun ba ang gusto nating lipunan na paglaka ng anak natin, ng mga apo natin, na naglalakad lang yung apo natin sa kalye, pwedeng ma-riding in tandem kasi napagkamalang adik? Yun bang gusto nating lipunan na yung anak natin o kaibigan o pinsan natin, pamangkin, ay may sinabi lang sa Facebook na tutol siya sa isang patakaran ng gobyerno, mare-red tag na siya, matutroll na siya, may EJK na siya. Tingin ko hindi naman yun ang lipunan na gusto natin. Kasi sabihin mo naman, bumaba nga yung adik, pero grabe naman yung krimen na bumira doon sa karapatan ng marami. So sa akin, may mga bansa naman na naging maayos yung kanilang sitwasyon, naging mapayapa naman silang bansa na hindi naman silang pumapatay. Parang napaka-racist sa tingin ko na pagtingin natin, pag Pilipino, kailangan mong patayin yan para gumanda ang asal. Hindi May mga bansa na hindi naman sila pumatay, peaceful naman, nasawata naman. Kaya, yung problema dito kasi, lalo na sa droga, karamihang mga drug syndicates, may protection sa pulis, general, koronel, kong, mayor, governor, senador. So kung may ganun pala, bakit di birahin mo sana yung mga pulis, mga protector ng droga kaysa sa doon ka sa demand side. Dapat sa supply side si President Duterte bumira. At pag sinabi kong bira, hindi patay ibig sabihin, ikulong mo, kasuhan mo. Ito pala, gobyerno mo pala may kasalanan. Sila pala ang protection sa droga. Bakit doon ka bumira sa mga addict? Yun lang ang point ko. Congressman, matanong nga kita, ayan, ikaw ay pabalik-balik na rin sa The Netherlands, ayan, napunta ka na rin na Amsterdam, ayan. Bakit kung ganito ang sitwasyon natin dito, ba't di kaya na Amsterdam? Ayan, legal ang droga doon, pero may control ang gobyerno, ayan. Yes. Ano kaya ang epekto kung ano kaya ang panukalang batas? Ano ang batas ang dapat nating gawin? At magaya ang Amsterdam. Ayan. Huwag ka maglalagay ng mga nasa babae nasa eskaparate. Iba na yun. Mukhang palagi si Deo doon. Mukhang memorize niya yung buong. Napasyal lang doon. Napasyal ka lang ba doon? Actually, hindi ko alam yung sitwasyon at kalagayan ng mga bansang yan, kung bakit. Pwedeng pagdebatehan niya sa Kongreso. Pero ang punto ko lang ganito. Ang term ko dyan, Deo, geographical injustice. Ano ibig sabihin yan? Depende kung saan mo ginawa. Humit-hit siya ng marijuana doon sa Amsterdam, enjoy siya. Walang mangyayari sa kanya. Humit-hit siya ng the same marijuana sa Pilipinas, patay siya. Isn't that geographical injustice? You're doing the same thing and yet one is okay, the other is dead. Parang hindi tama na ganun So sa akin, ano pa man yung nangyari yan sa Thailand si Prime Minister Thaksin, nagkaroon siya ng drug campaign, libo rin ng pinatay. Talaga? After that,
after a few thousand, 1,000 plus deaths, na overthrow siya. Naku siya. So, umalis Nakudeta, siya. oo. Nakudeta. Nang inimbestigahan yung 1,000 plus na patay sa drug war ni Prime Minister Thaksin, halos kalahati walang kinalaman sa droga. Talagang kota kung ano mang dahilan dito sa Pilipinas, 'di ba? May kota, may presyo ang ulo, 'di ba? Kaya maraming namatay na walang kinalaman sa droga eh. So, yun yung nangyari doon kay Thaksin at later on ang sabi ng Thai Chief PNP kung baga nila, legalize na lang nga natin yung droga. Yan ang sabi. Hindi droga, marijuana yung Marijuana. May lugar sa mga Thailand na legal ang Legal ang marijuana, di po ba? Correct. Pero Bukit yata, oo. ako naman may masusing pag-aaral diyan kasi hindi ko na naman alam kung anong gagawin ng mga alam mo na mga mga Magagaling. pulis na magagaling dito Yun kasi lang. mahirap din 'yun. Basta ako ganito lang sa bayan muna. Yung biktima ng adik, yung mga pinatay, yung karumal-dumal na krimen, dapat talaga may justisya. Dapat ikulong 'yun. Hindi pwedeng porket adik ka, nakapatay ka ng gawa ka ng karumal-dumal na krimen, ligtas ka. Ay, addict na ng hold up. Correct. On the other hand, yung gumawa rin ng pagpatay ng libo-libo, karumal-dumal yun eh. Tingnan mo si Kian de los Santos, nagmamakaawa. May exam pa po ako bukas, tapos palurin mo, patay, karumal-dumal yun eh. Dapat magbayad din yun. Ayan. Iyon ang pantay na hustisya na hindi ka pumipili na whether adik yan or kung sino pulis man yan o President Duterte man yan o sino man, dapat may justisya kung nagkasala. Sandali lang mga Congressman Neri, si Val Gonzales may kasamang adik. Ay, may kasamang adik. Lakay, bawal yan hindi yan totoo. Hi, Val. may magtatanong tungkol sa mga adik-adik yata. Oo, mga baka ganyan. mayroon siyang itatanong na may kinalaman. Naku, mukhang ang kasama ni Val Lakay, sundalo. May makakasama tayo mula dyan sa Quezon City. Nasa Quezon City ba si Val? RH5 Val Gonzales, sinong kasama mo at ano ang kanyang katanungan kay former Congressman Attorney Nery Colmenares? Kung pakisuot na lang po yung ating headset para marinig po natin yung magtatanong kay Val. Okay, Val Gonzales, come in. Sister El at Mayor, ang lugar naming kinaroroonan ngayon ay ang paboritong lugar ni Attorney Nery Colmenares. Bakit? Ang UP Diliman dito sa Quezon City. Teritoryo, ha? Nasa ikot ka ba? Paikot-ikot yata kayo dyan, ha? Okay. Napakaraming mga sundalo, mga reserve forces, Aba. ng iba't ibang unit ng Armed Forces of the Philippines. Akala ko mga eskwela ng bayan nandyan, mga sundalo pala. Okay, proceed. Sundalo, mga ROTC nandito dahil araw ng Kasarinlan. Pumaparang kami. Libo-libong mga sundalo, mga reserve forces ng AFP ang nandito ngayon. Pero ang ating pag-uusapan na ispatan ko, itong isang magtatanong may-ari at nagtitinda dito sa loob ng UP Diliman Campus. Itong si... Akala ko ba sundalo magtatanong kay Congressman Nery? Hindi. Itong mga ordinaryong mamamayan. Okay. Si Manong Sol Lakayanga. May tanong kay bayan mo na party list Congressman Nery Colmenares. Anong tanong po ninyo, Manong Sol Lakayanga? Iyatanong ko lang po, sir, may mabagawa po ba ang gobyerno natin tungkol sa tubig? Dahil maya-maya po, lagi na lang tumataas ang tubig ng sinilang sa... Ayun. Ayang kuryente pa. Tubig. Pinaprivatize kasi mga essential Concessionaire. facilities. Tama ka, Deo. Yun talaga ang aking isang posisyon ng bayan muna, yung privatization. That's the first, no? Ang una, dapat hindi privatize itong mga public utilities. Ano ba yan? Tubig, kuryente, komunikasyon, lahat na. Transportasyon, no? Kasi pag tubig yan o kuryente, ang intensyon ng private corporation dyan, kita, tubo, hindi serbisyo, negosyo. So that's the first. Ang second, ang gobyerno dapat nire-regulate niya ito. Alam mo ba, ang bayan muna, isa kami sa petitioner na nag-file sa Korte Suprema na itong tubig na to, sinisingil sa atin yung corporate income tax. At nanalo kami doon, ha. Nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema 2023
At sinabi ng Korte Suprema, kayo ang mga Maynilad, mga Manila Water, hindi nyo pwedeng singilin yung income tax nyo sa consumer. Kasi kumita na nga kayo ng bilyon sa consumer, tapos magbabayad na kayo ng tax doon sa kinita nyong bilyon, pati yun, pababayarin mo siya. Pati systems loss pagka may charge Sa sa consumer. consumers. Correct. Yung mga sa kuryente, sa tubig, systems loss, sabi ko, alam mo ba, ang systems loss, kapalpakan nila yan sa pagbigay ng mga, facilities, kaya may nawawala, may isisingil sa atin ng systems loss. At ito pang masama. Alam mo ba, nung kongresista ako, binira ko yon, may VAT ang systems loss. Oh. Can you imagine? Sabi ko, tingnan nyo ha, value added tax. Ano ang value added sa systems loss? Aber? Di ba? Pag bumili ka ng t-shirt, may VAT yon, pag uwi mo may t-shirt ka. Pag nag-systems loss, nagbayad ka ng 12%, anong inuwi mo? Wala. Na Diba? hindi mo man kapabayaan ng concessionaire. Correct. Oo. So ang laban po ng bayan muna sa ngayon, tanggalin muna ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Isa yon. Pangalawa, syempre, yung mga singilin nila, kasi sinisingil nila sa consumers yung mga income tax nila, dati pati advertising nila, kung ano-ano, sweldo ng executive nila na dambuhala, dapat masawa tayo. Binabantayan namin yon. At ang isa sa nabantayan namin at naipanalo, hindi na po tayo sinisingil ngayon ng Maynilad Manila Water nung corporate income tax nila. So, yun po ang ilang panukala ng bayan muna. Para syempre, ang pinakapanukala talaga namin, tanggalin itong kunin na ito ang mga tubig na pasilidad from private corporations, ibalik sa gobyerno para mas makontrol natin ang presyo at singil ng tubig, kuryente at langis. Ayan na kuya, ayan na. Aalisin daw po ang alisin ang VAT, sa tubig, sa kuryente at langis. Ayan. Okay kuya. Sir, may tanong po ako. Okay. Ginanahan si kuya. Wala po ba may subsidy po ba sa tubig, kuryente, ang mga mahihirap na gumagamit ng tubig at kuryente? Wow. Meron po. Meron po kayong lifeline na mga rates para sa 10 cubic meters pababa. Sa kuryente, ganun din. Ang problema po dito natin, hindi lang naman 10 cubic meters ang maano mo sa tubig lalo na syempre may anak, pamilya ka, 'di ba? Minsan sa isang bahay, 2 pamilya kayo nakatira. So yun po ang problema natin doon. So tingin ko hindi lang doon sa lifeline yung mababa ang bayad nyo dahil mas mahirap kayo o kaya kundi yung bayarin ng lahat. Kasi ang problema diyan, kahit kayo po, baka bilangin kayo nila na hindi mahirap Depende sa konsumo mo So kahit mahirap ka pa talaga, kung nag-consume ka ng 15, 20 cubic meters, babayaran nyo na yon. So para sa amin, ang solusyon, tama lang yon. Okay lang yon na pag mahirap ka, may subsidy doon sa bayad mo. Pero at the same time, yung bayarin ng lahat. Kasi marami naman sa atin sa Pilipinas ay mahirap. Ang bayarin ng lahat dapat ay mabawasan. At yun ang ilalaban namin, na ilaban na ipanalo ng ilan, ilalaban pa namin na ibaba pa lalo ang presyo na singil sa tubig sa pamamagitan ng pagtanggal ng VAT dito. Dahil Ayan hindi kuya. siya dapat na Ayan. Okay. Si Manong Tel, Attorney Colmenares, mahirap daw siya. Pero hindi niya malaman kung siya hindi rin kabilang dun sa mga sinasabing nakapanood dun sa lifeline o yung may subsidy binibigay dahil sabi mo nga, Attorney, kahit mahirap ay hindi naman na 10 cubic meter lang yung kanyang ginagamit na tubig sa loob ng isang buwan. So mula rito sa UP Diliman, sa Quezon City, ako si Val Gonzales, Pagdi Mayor at si Sorel. Maraming salamat Val Gonzales mula sa UP Diliman, Quezon City. At bilang panghuli, Congressman Nery Colmenares, alam po niyo, karamihan po ng botante ngayon ay mga kabataan. Ayan, lalo po sa mga first-time voters na maaring walang gaanong alam sa bayan muna, lalo sa inyong mga advokasya. So, ano po ang iyong mensahe bilang panghuli? Bakit kayo sa bayan muna party list ay dapat ibalik sa Kongreso? Congressman Nery Colmenares, sir. Salamat ba? Val. Si Val, nagugulat ako, wala nang bigote. I used to know him, bigote. Salamat ka, Deo, at salamat din Sister Ello. Ang bayan muna, siguro sa mga botante nating kabataan, ang bayan muna, ang aming pinagmamalaki
kami ay maraming termino sa Kongreso, hindi kami nagpayaman talaga dyan. Kung gaano kami pumasok sa Kongreso, ganoon din kami lumabas. May kakaiba kami sa maraming mga tawag namin dyan, mga peking party list ng mayayaman at mga dynasties. Ang mga mayayaman at dynasties, mga congressman na yan, mga senador, ang kanilang mga kaanak dyan. Wala namang nagawa sa ating, kaya nga tinawag ang party list for the underrepresented. Kasi the normal quote-unquote congressmen and senators sa Kongreso noon, hindi sila na fully represent. So para sa amin, dapat yung boses ng mahihirap ang party list. Ang konstitusyon natin nagsabi, 20% ng seats in Congress shall be for the party list system. Ang 80% para sa mga district na kongresista. Dapat yung 80% na district congressmen hindi na dapat sumali sa party list sa 20%. Kasi kung sasali lang naman sila, ba't pa tayo nag 20-80? Di ba? Di nag 100% na lang tayo, labo-labo tayo dito. Pero hindi. Ang purpose ng konstitusyon, ang 20%, wag nyo nang pakialaman yan. Para yan sa marginalized at underrepresented. At sana ang mga party list na hindi dynasty, yun ang suportahan natin. So kami sa Bayan Muna, hindi kami dynasty, kami ang una namin track record. May election man o walang election, Deo. Ang Bayan Muna nandyan. Sa loob o sa labas ng Kongreso, andyan ang Bayan Muna nandyan. Wala kami sa Kongreso ngayon. Natalo ang Bayan Muna for the first time in history noong 2022. Kaya importante sa aming manalo ng 2025. Otherwise, disqualified na kami kumbaga sa election. No? So, para sa amin, nag-file kami ng kaso sa PhilHealth para bawiin yung 89 billion pesos. Wala naman kami sa Kongreso. Ibig ko lang sabihin, kay loob ka o labas ng Kongreso, tuloy ang laban. May election man o walang eleksyon, tuloy ang laban. So, may isa kaming panalo sa Korte Suprema just last month. Final namin yung 2020 pa. Wala namang eleksyon noon na dapat ipagbawal na singilin ng SSS ang lahat ng OFW. Kasi may circular kasi na bago lumabas ang OFW, yung bayad mo na siyang SSS. Na sabi namin, unfair naman yan. Hindi pa nga kumita. So, yun yung pangalawang kinaiba namin. May eleksyon man o walang eleksyon, may track record ang Bayan Muna. So, siguro, yun ang isang kinaiba namin. At syempre, yung tatlong laban namin, ibaba ang presyo ng ang singil sa baba ang presyo ng bilhin, tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis, sawatain ang korupsyon, ang pondo dapat diretso sa tao, wag nang sumabit pa sa bulsa ng mga politiko. At pangatlo, 1,200 na living wage sa lahat ng manggagawa sa buong bansa. Whether Metro Manila, Luzon or Visayas, pantay-pantay at pareho dapat ang sahod, 1,200 living wage. At yan ang ilalaban namin pag sakaling manalo ang Bayan Muna sa party list. At sana po, hingin ko na rin yung tulong nyo, tandaan yung ang Bayan Muna at iboto ang Bayan Muna. Ang number po namin ay, yun po ang edad ni Deo, 1 taon bago siya naging senior citizen. Number 59. Bayan Muna po, number 59 sa balota. Pinapatanda ko, 58 lang ako. Congressman Nery Colmenares, sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo and good luck. Thank you and good morning. Thank you. Maraming salamat. Mga kaibigan, re-electionist, Congressman Nery Colmenares ng Bayan Muna Party List, number 59 sa balota. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.